December 1, 2018, kuha sa CCTV ang dalagang ito na si Grace Mylene, isang 22 years old, kasama ang kadate na nakilala niya lang sa Tinder na si Jessie. Ito ang first date nila, subalit ang unang destinasyon nila ay hotel kung saan naka-check-in ang lalaki. Kung titingnan sa labas ay normal lang ang lahat, parang magkasintahan lang na uuwi sa hotel kung saan sila nagsistay. Walang nag-aakala na ito na pala ang huling sandali na makikita si Grace na buhay. Kinabukasan, kanyang kaarawan, ngunit sa halip na birthday greetings ang matanggap niya, paulit-ulit na tawag at mensahe ang hindi na niya nasagot. Nang i-report siyang nawawala, nagsimula ang malawakang investigasyon ng pulisya. Habang sinusuri ang mga CCTV footage, may isang detalye ang agad na nakatawag ng pansin. Paulit-ulit na nakuhanan ng kamera si Jessie na pumasok at lumabas ng hotel. Sa bawat balik niya, may dala siyang iba't ibang gamit, mga cleaning supplies at isang malaking maleta. Isang maleta na magiging mahalagang ebidensya sa isa sa pinakamalaking murder cases sa New Zealand. Ngunit mas lalo pang ikinagulat ng mga investigador ang kanilang matutuklasan habang hinahanap pa lamang si Grace. Nakipagkita na muli si Jessie sa isang babae at kung hindi pa siya naaresto noong mga panahong iyon, posibleng isa na namang dalagita ang mawawalan ng buhay. Ito ang kaso ni Grace Mylene. Tell me what happened last Saturday. From the beginning? 5:37 ng hapon, December 1, 2018. Umalis si Grace sa hotel na kanyang tinutuluyan upang makipagkita kay Jessie. Katatapos lamang ng kanyang hiking trip mula England at kauuwi na lamang sa New Zealand. Samantala, bago pa man magsimula ang kanilang date, makikita na pumunta si Jessie sa isang local na bar. Habang hinahantay si Grace, sunod-sunod siyang uminom ng beer. At ng oras nang umalis si Jessie para salubungin ang kanyang kadate, makikita pa sa mesa ang hindi bababa sa 4 na bote ng beer na kanyang naubos. Nagkita ang dalawa sa isang sikat at mataong lugar sa Auckland. Dahil maraming tao sa paligid, panatag ang loob ni Grace habang nakikipagkita sa kanyang Tinder date sa unang pagkakataon. Pero ang pakiramdam na iyon ng seguridad ay panandalian lamang. Hindi pa dito magsisimula ang krimen ni Jessie. Alam niyang mas madali niyang maisasagawa ang balak niya kapag wala ng ibang tao sa paligid. Walang kahit anong hinala, sumama si Grace kay Jessie sa isang bar kung saan mahigit 1 oras silang nag-usap at uminom. Bandang 7:15 ng gabi, lumipat sila sa isang Mexican bar para ipagpatuloy ang kanilang date. Pagdating naman ng 8:30 ng gabi, nagtungo sila sa isa pang bar na tinatawag na Blue Stone Room. Habang tumatagal ang gabi, lalong nagiging komportable ang dalawa sa isa't isa. Bandang 8:54 ng gabi, dumiskarte ng halik si Jessie at doon nangyari ang unang halikan ng dalawa. Makalipas ang ilang minuto, nagtungo si Jessie sa banyo. Habang wala siya, nagpadala si Grace ng mensahe sa kanyang mga kaibigan. Iyon na pala ang huli niyang mensahe. Sinabi niya na maayos ang takbo ng date nila at pakiramdam niya ay talagang nagkiklik silang dalawa. Marahil, excited na si Grace na makilala pa ng mas mabuti ang lalaking nasa harap niya. Pero hindi niya alam na ilang oras na lang ang lilipas bago tuluyang magbago ang lahat. Kinabukasan, sunod-sunod na nagdadatingan ang mga mensahe sa cellphone ni Grace. Birthday niya kasi. Maraming gustong bumate at magpadala ng birthday wishes. Pero isa man sa mga iyon ay wala na siyang nasagot. Doon pa lang ay may mali na. Bandang 8 AM ng umaga, muling nahagip ng CCTV si Jessie sa elevator ng hotel. Pero sa pagkakataong ito ay mag-isa na lang siya. Habang nagsasara ang elevator, napasilip pa siya sa CCTV camera. Kung hindi mo alam ang buong kwento, iisipin mong lalabas lang siya para bumili ng almusal o magkakape. Pero ang totoo, patay na si Grace noong mga oras na yon. Noong gabing iyon, sinakal niya si Grace hanggang sa mawala ng buhay. At ngayon, ang iniisip na lang niya ay kung paano niya maitatago ang nangyari. Kailangan niyang kumilos agad, hindi lang dahil pwede siyang mahuli anumang oras, kundi dahil may isa na naman siyang babaeng balak makipag-date. Bandang 8:00 ng umaga, lumabas si Jessie
at nagsimulang mamili. Una siyang dumaan sa The Warehouse. Doon siya bumili ng isang malaking maleta. Ayon sa mga investigador, sinukat niya pa ito para matiyak na kasya ang katawan ni Grace. Makalipas ang halos 25 minutes, pumunta naman siya sa isa pang tindahan. Doon naman siya bumili ng iba't ibang panlinis. Mga gamit na pinaniniwalaang ginamit niya para linisin ang kwarto at burahin ang mga posibleng ebidensya. Pagkatapos mamili, bumalik muna si Jessie sa kanyang apartment at nanatili roon ng ilang oras. Bandang alas 10 ng umaga, muli siyang namataan sa CCTV. Mula roon, sumakay siya ng taxi papunta sa isang car rental at umarkila ng sasakyan. Pero, ang sumunod niyang ginawa ang mas nakakagulat. Habang nasa loob pa ng apartment ang bangkay ni Grace, nakipagkita na si Jessie sa isa na namang babaeng nakilala niya sa Tinder. Dahil nakabili na siya ng maleta, panlinis at nakapagrenta na rin ng sasakyan, may mga naniniwalang posible siyang naghahanap na naman ng panibagong mabibiktima. Hindi ito napatunayan sa korte, ngunit dahil sa mga pangyayari noong araw na iyon, naging bahagi ito ng mga espekulasyon sa kaso. Pagdating niya sa bar, pareho pa rin ang suot niyang damit noong gabing bago nito. Posibleng iyon din ang suot niya nang patayin niya si Grace. Habang nag-uusap sila, may napansin agad ang panibagong babae. May mga tanong at kwento si Jessie na sobrang kakaiba. Ayon sa kanyang salaysay, isa sa mga naging usapan nila ay kung saan pinakamainam magtago ng bangkay para hindi ito matagpuan ng pulis at doon na siya kinutuban. Hindi niya na itinuloy ang date at umalis na lang. Kalaunan, nang lumabas ang balita tungkol sa pagkamatay ni Grace, doon niya napagtanto kung gaano siya kalapit sa isang napakalaking panganib. Marahil kung hindi siya nakaalis ng maaga sa date na iyon, ay siya na ang sumunod na babaeng ilalagay sa maleta. Bandang 8:56 ng gabi, muling nahagip ng CCTV si Jessie. Sa pagkakataong ito, may dala siyang carpet cleaner pabalik sa kanyang apartment. May bitbit din siyang mga panlinis. Ayon sa mga investigador, pinaniniwala ang ginamit niya ang mga ito upang linisin ang apartment at alisin ang anumang bakas na maaaring mag-ugnay sa pagkawala ni Grace. Makalipas ang halos 30 minutes, muli siyang lumabas. Ngayon, may tinutulak na siyang trolley na puno ng mga bagahe. Kasama rito ang malaking maletang binili niya noong umagang iyon. Dahil sa bigat nito, hindi niya na ito kayang buhatin. Ayon sa ebidensya ng kaso, naroon ang katawan ni Grace. Hindi niya na maaaring bitbitin ang ganoong karaming bagahe ng naglalakad at doon na papasok ang nirenta niyang sasakyan. Mula roon, nagtungo siya sa lugar kung saan niya itinago ang bangkay sa pag-asang hindi na ito kailanman matatagpuan. Kinabukasan, bandang alas 7 ng umaga, bumili naman si Jessie ng pala. Pagkatapos, bumalik siya sa apartment at kinuha ang ilan niyang damit upang ipa-dry clean. Isa na naman itong hakbang na pinaniniwala ang ginawa niya para mabura ang mga posibleng ebidensya. Hindi pa roon nagtatapos ang lahat. Habang nasa biyahe, huminto pa siya sa isang basurahan at itinapon ng isang malaking trash bag. Pagkatapos nito, dinala niya ang nirentang sasakyan sa isang car wash. Mas binigyan niya pa ng pansin ng likurang bahagi ng sasakyan, ang mismong lugar kung saan inilagay ang maleta na kinalalagyan ng katawan ni Grace. Samantala, lumipas ang mga araw na walang nakaalam kung nasaan si Grace. Patuloy siyang hinahanap ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Wala siyang sagot sa mga tawag at mensahe. Hindi na rin siya nagpo-post sa mga social media at nanatiling tahimik ang dalawa niyang cellphone. Pagsapit ng December 5, inireport na ng pamilya ni Grace sa Auckland Police na nawawala siya. Mula sa England, lumipad din ang kanyang ama na si David papunta sa New Zealand. Sa harap ng media, emosyonal siyang nakiusap na sino mang may impormasyon na tumulong mahanap ang kanyang anak. Ngunit sa puntong ito, may isa ng taong alam ang totoong nangyari kay Grace. Grace has been missing for several days, and as a family we've been extremely concerned for her welfare. Do anybody who's seen, spoken to or come into contact with Grace come forward and contact the investigation team. Dahil sa matinding media coverage, malaki ang posibilidad na nakita na rin ni Jessie ang emosyonal na panawagan ng ama ni Grace. Pero nanatili siyang tahimik. Samantala, sinimulan na ng Auckland Police na bakasin ang huling mga kilos ni Grace. Sa tulong ng CCTV at iba pang ebidensya, natukoy nilang nakipag-date siya sa isang lalaki. Matapos suriin ang maraming oras ng CCTV footage, natuntun nila ang lalaking huling kasama ni Grace, si Jessie. Bandang alas 3 ng hapon, December 5,
agad na nagtungo ang pulis sa City Life Hotel. At dito nga ay nakita sila ni Jessie at kunwari si Jessie ay nagpapatay mali siya na naglalakad-lakad lang sa paligid. Akala niya ay makakalusot siya pag dahan-dahan lang siyang naglakad papalayo, pero napansin siya agad ng mga otoridad at agad siyang inaresto. Sa investigasyon, itinanggi ni Jessie ang anumang pananagutan. Ang hindi niya alam, hawak na ng mga pulis ang CCTV footage at iba pang ebidensyang unti-unting magbubunyag ng totoong nangyari noong gabing nawala si Grace. What was about Grace? So I was talking to Grace on Tinder. Yeah. We'd matched on Friday. I saw that we'd matched the next day on Saturday. And then we met at Sky City. And then we decided that we were going up to Andy's Burger Bar, which is on the first floor. Hindi pa man nagtatagal ang interview, nahuli na agad si Jessie sa una niyang kasinungalingan. Iginiit niyang si Grace daw ang mas pursigidong makipag-date sa kanya. Pero iba ang ipinapakita ng conversation nilang dalawa. Makikita roon na si Jessie ang unang nagpilit at mas pursigidong makipagkita kay Grace. Whose idea was it to go to that particular burger place? Me, because I didn't initially know that she was real. What do you mean? Well, there's a lot of. So have you heard of catfish? No. So catfishing is where someone uses your profile or uses your photos and pretends to be you and then meets and you're a completely different person. Right. And it's on Tinder, it's all about the way you look. And so if they use more endearing photos, you're more likely to swipe for them. Okay. Yeah. How does meeting in a public place sort of protect you from meeting someone who's not as good looking as? Well, there's security there. So if she wasn't who she said she was, at least in my mind, I'd feel safe. Nang ipakita ng mga investigador ang CCTV footage, hindi pa rin umatras si Jessie. Sa halip na magsabi ng totoo, ay ipinagpatuloy niya pa ang kanyang mga kasinungalingan. Pero sa bawat palusot na binibitawan niya, lalo lang siyang naiipit sa sarili niyang kwento. No. I go down Victoria Street, straight down to the bottom, and then hang a left, and I head towards the viaduct. You go to the viaduct a bit? Yeah. Yeah. Yep. You've kind of walked in a bit of a funny direction if you were planning to go to the viaduct. Well, it's the direction I normally go. Yeah. It's I mean, I'm just sort of saying, like, if you were planning to go to the viaduct. I normally go down Queen Street and then cross at the bottom of Queen Street, go through the containers, and then walk along the wharf. Yeah. Is there a particular reason you would kind of do that? I feel safer down that way. Dito na lalong naghinala ang mga investigador. Hindi tugma ang kilos ni Jessie sa mga sagot na ibinibigay niya. Habang tumatagal ang interview, mas lalo ring nagiging magulo ang kanyang mga paliwanag. Kaya unti-unting dinagdagan ng pulis na ito ang pressure at doon nagsimulang mataranta si Jessie. You don't know if she's been murdered or not yet. She may be alive and well. Okay. But she might also be dead. Okay? And it could be that you've done it. Hey, I just want to ask a question. Am I being arrested for something I didn't do? You haven't been arrested, mate. Oh. No. Holy. Sa puntong ito, hindi pa inaresto si Jessie. Pero kumbinsido na ang Oakland Police na may kinalaman siya sa pagkawala ni Grace. Habang lumalalim ang investigasyon, mas lalo pang dumarami ang ebidensya laban sa kanya. Hindi lang CCTV ang ebidensya ng mga pulis. Pero maniwala man kayo o sa hindi, natuklasan ng mga pulis na ang maleta, mga panlinis at maging ang dagdag na isang gabi na pananatili sa hotel ay binayaran gamit ang credit card ni Grace. Nang halughugin ng apartment, nakita rin ng mga pulis ang mga bakas ng dugo ni Grace. Nadagdagan pa ito ng testimonya ng mga saksi, records ng cellphone at iba pang ebidensya na nagtugma sa CCTV footage. Halos wala nang lusot si Jessie, kaya sa ikalawang interview noong December 7, napilitan na rin siyang umamin.
Pero ang depensang ginamit niya sa mga pulis ay mas lalong ikaiinis mo at ikinagulat ng marami. They were talking to me about 50 Shades of Grey, which is a sex fantasy movie that's out. We started having sex. At first it was just normal. It was very placid. And then she asked me if we could get into bondage. And then all I remember is falling asleep in the shower. I need to stop. I need to go. Would you like some fresh air? Yeah, please. I was in shock and I didn't know what to do. I went downstairs and I was just, I don't know, it was all over the place. I didn't believe what had happened. I was just terrified and scared. I thought that she had gone. I thought she had left. Pathologist, specialist doctor will perform a post-mortem. Yeah. They're very skilled at establishing people's causes of death. Do you understand that? I went to the warehouse at the atrium and bought a suitcase. I went back and I was just in shock because it just didn't seem right. I left to go and get cleaning products. So I messaged a friend and said I'll meet you at Revelry. After finishing drinks with her, I got back to city life. And all the time I just kept saying, I'm sorry. And then I went downstairs and I grabbed the porter thing and I put the suitcase on top of the porter thing. I drove the hire car into Wilson's car park and parked it. I woke up the next day at about 5 a.m. and drove the car out to Cumu. At first I picked up a shovel from ITM at Cumu. I ended up driving towards the Waitakaris. I went into the bush, I dug a hole, I went and got the suitcase and I covered the hole and then I drove. Where is her possessions? I threw them in the rubbish. Whereabouts? Albert Park, rubbish. Right. So what items of her property have been disposed of in Albert Park? Everything. All of her clothing. Everything that was in the room. Whereabouts did you clean the car? The outside of the car? I think it was in Henderson. I don't know West very well. Okay. And what did you use to clean the car? A water blaster thing from a car cleaning place. Did she have any injuries? Not that I can remember. I was just panicking. Did you inflict any injuries on her that caused her to die? No. Did you kill Grace Mullane? Okay. And you're under arrest for the murder of Grace Mullane on or about the 2nd of December. Okay. You understand? Yep. Did you intend to cause her death? No. Are you ready to take us to where she is? Tinawag ito ng media na 50 Shades of Grey defense. Ang defense ni Jessie ay simple. Ayon sa kanya, consensual daw ang nangyari sa pagitan nila ni Grace at aksidente lang umano ang pagkamatay nito habang sila ay nagtatalik. Kung totoo iyon, hindi siya dapat maharap sa kasong murder, kundi sa mas mababang kaso. Pero, hindi yun pinaniwalaan ng prosecution. At lalong hindi yun sinuportahan ng mga ebidensya na nakalap ng mga investigador. Sa investigasyon, natuklasan na bago pa man mahanap ang bangkay ni Grace, ay nag-search na si Jessie sa Google ng mga posibleng mapagtataguan ng katawan. Natagpuan din ng mga pulis ang mga litrato ng katawan ni Grace bago at matapos itong ilagay sa maleta. Noong December 9, 2018, natagpuan ang bangkay ni Grace sa Waitakere Ranges sa loob ng Auckland. Kinumpirma ng autopsy na namatay siya dahil sa pagkakasakal. Mayroon din siyang mga pasa sa kanyang braso at dibdib na ayon sa mga eksperto
ay tugma sa pagpigil sa kanya habang nangyayari ang insidente. Sa New Zealand, walang pagkakaiba ang first degree at second degree murder. Ang mahalaga lang sa korte ay kung napatunayang ikaw ang pumatay. At sa dami ng ebidensya laban kay Jesse, napatunayan ng korte ang kanyang pagkakasala. Noong February 21, 2020, hinatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong na may minimum na 17 years na parol na may minimum na 17 years bago siya mag-apply para sa parol. Hindi pa doon nagtapos ang lahat. Matapos ang paglilitis, 2 pang babae ang lumapit sa mga otoridad at nagsabing inatake rin sila ni Jesse matapos nila itong makilala sa Tinder. Kalaunan, nahatulan din siya ng mga kasong iyon na lalo pang nagpabigat ng kanyang sintensya. At dyan nagtatapos ang video natin ngayong araw mga idol. Anong masasabi nyo sa lalaking ito? Paki-comment ang inyong opinyon. Hanggang sa muli, paalam.